lang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong Miyerkules, unang araw sa buwan ng Mayo 2024. Pasada Balita. Mahigit 100 lokal na pamahalaan nagdeklara ng state of calamity. Pamilyang apektado ng El Nino umabot na sa mahigit 600,000. Pasada Balita. Pagbabalik ng lumang school calendar, isinulong ng DepEd. Pasada Balita. Paggamit ng e-vehicles bilang pampublikong transportasyon, pinamamadali na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. 3 katao patay sa karambola ng mga sasakyan sa lungsod Quezon. Driver ng bus na sangkot sa aksidente, hawak na ng mga otoridad. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, inflation, posibleng lumampas pa sa 4% target ng BSP. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, dating Interior Minister inaresto na kaugnay ng police crackdown na ikinamatay ng mahigit 200 katao sa Kazakhstan. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, LA Lakers tanggal na sa NBA playoffs. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil pa rin sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay PCO Assistant Secretary at Task Force El Nino spokesman Joey Villarama, umabot na sa 131 mga lokal na pamahalaan ang isinailalim na sa state of calamity. Kinabibilangan ito na Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at South Cotabato. Mahigit 655,000 families na rin sa buong bansa apektado ng tagtuyot o katumbas ng halos 3 milyong individual. Inulot din ni ASEC Villarama na pumalo na sa 4.39 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura na katumbas ng mahigit 77 hektarya ng mga nasirang pananim. Muli ring pinaalalahanan ni ASEC Villarama ang publiko na magtipid sa pagkonsumo ng tubig at kuryente sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Pasada Balita. 35 lugar naman sa bansa ang inaasahang makararanas ng mapanganib na heat index ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang Baguio City at La Trinidad Benguet ang may pinakamababang antas ng heat index sa bansa. Posible namang umabot sa 48 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Kamsur at 47 degrees naman sa Dagupan City, Pangasinan. Samantala, 34 na lugar naman ang nakaranas ng mataas na heat index. Naitala ng Pag-asa ang pinakamataas na heat index itong Martes sa Dagupan City, Pangasinan na pumalo sa 48 degrees Celsius habang 47 degrees Celsius sa Apari, Cagayan,
Central Bicol State University at o sa Pili, Camarines Sur at Tacloban City sa Leyte. Una nang sinabi ng Pag-asa na mainam na alam ng publiko ang heat index sa kanilang mga lugar at ang mga sintomas na epekto sa katawan ng mataas na heat indexes upang maiwasang maitala ang iba't ibang mga karamdaman. Pasada Balita. Samantalang nakatakdang maglabas ng isang Horacio Emperata Diocese of Cebu dahil sa patuloy na pananalasa ng El Nino sa sektor ng agrikultura, partikular sa patubig at maging sa edukasyon. Ang Horacio Emperata ay isang panalangin na ginagamit ng mga Katoliko sa gitna ng matinding pangangailangan o kalamidad. Nabatid na ilang komunidad na sa Cebu ang nanghihingi ng rasyon ng tubig, bunsod ng kakulangan ng supply dahil ng 4 na buwang matinding tagtuyot sa nasabing lugar. Pasada Balita. Nanawagan naman si Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. sa pamahalaan na magtayo ng mas maraming water impounding structures sa mga dam at magbago ng paggamit ng resources ng kuryente. Kasunod ito ng babala ng United Nations sa publiko kaugnay ng global boiling, bunsod ng tumitinding init ng panahon tula o dulot ng El Nino. Sa panayam ng DWIC, binigyan din ni Secretary Solidum na dapat pang paghandaan ang nararanasang init ng panahon dito sa bansa. Pasada Balita. Ipiniliwanag pa ng kalihim na ginamit lamang ng UN ang terminology upang maipaliwanag na umiinit ang mundo dahil sa pagkasunog ng fossil fuel. Una nang sinabi ni Secretary Solidum na hindi ginagamit ng mga eksperto ang terminology na global boiling. Kasi hindi naman talaga ginagamit ng mga scientista ang katagang global boiling. Ginamit lang ito ng UN Secretary General to highlight na talagang umiinit ang mundo dahil sa pagsunog ng fossil fuel. Kung makikita mo kahit doon sa Dubai, conference of parties para pag-usapan global warming, hindi naman ginamit yun. Pero yun lang, pareho lang naman po yun. No? Ibig sabihin umiinit ang mundo dahil sa global warming. At gusto ma-highlight na talagang kailangan nating pansinin ito dahil umiinit ang ating mundo. Yan po ang tinig ni Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, wala ng balak ang National Water Resources Board na bawasan ang alokasyon ng tubig sa Maynilad at Manila Water mula sa Angat Dam ngayong araw hanggang Mayo 15. Ito naman ang inanunsyo ni Environment Undersecretary Carlos Primo David, kung saan mananatili sa 50 cubic meters per second ang water allocation sa dalawang water concessionaires. Paliwanag ni Yusek David, ito'y upang matiyak na sapat ang supply ng tubig sa dalawang concessionaire para maiwasan ang water interruption. Dagdag pa ng DNR, magkakaroon ng 1 cubic meter per second na water allocation ng Maynilad mula sa National Irrigation Administration upang matugunan ang demand sa tubig ng mga customer. Kasabay nito, muli ring umapila ang MWSS sa publiko na magtipid ng tubig at iwasang maligo ng higit 8 minuto dahil ayon sa kanilang pag-aaral, kumukonsumo ang publiko ng 60 litro ng tubig sa ganoong kahaba ng pagligo. Pasada Balita. Samantalang pag-aaralan naman ng DNR kung maaaring parusahan at pagmultahin ng mga hindi magtitipid ng tubig. Ito ang inanunsyo mismo ni DNR Undersecretary Carlos Primo David, kung saan magiging istrikto ang pamahalaan kapag naging delikado na ang water level ng bansa. Gayunman, sa unang 2 linggo ngayong buwan, pakikiusapan muna ng pamahalaan ng publiko na magtipid ng tubig. Kaugnay nito, nagipag-usap ng DNR sa MWSS at DILG para bantayan ang mga aksyong nagkaaksaya o nakakaaksaya sa tubig. Pasada Balita. Siguro po bilang mungkahi, base na rin po sa obserbasyon sa pang-araw-araw kong mga pag-iaot sa mga lansangan,
Siguro po ang unang dapat tutukan ng DNR, DILG, at iba pong kinaukulang ahensya ng pamahalaan, ito pong mga gumagamit ng tubig sa golf courses at saka yung pong ang tawag doon, sa mga car wash. Kasi po, kung iisipin natin at kung talagang tititigan natin at pag-aaralang maigi, ito pong mga ganitong klase ng hakbang ang malakas pong makakonsumo ng tubig. Tsaka medyo nagulat lamang ako yung 8 minutong pagtagal ng pagdigo, kumukonsumo ng 60 litro ng tubig. Ganong katagal, ganong karami. Paano kung nagtatabo? Malamang to kung naka-shower. No? Pero kung tabo siguro gamit, I doubt. Wow, sa ganong karami. Anyway, walang mangyayaring water interruption sa NCR sa unang 15 araw ngayong buwan. Ito naman ang tiniyak ng MWSS matapos panatiliin ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa Maynilad at Manila Water mula Angat Dam sa 50 cubic meters per second simula ngayong araw hanggang Mayo 15. Ayon kay Engineer Patrick James Dison, Department Manager ng Water and Sewerage Management ng MWSS, magkakaroon lamang ng water interruption kapag mayroong isasagawang maintenance work. Muling pinaalalahanan naman ng MWSS ang publiko, ito na naman na magtipid ng tubig sa gitna ng nararanasang dry spell. Dagdag pa ng MWSS, hindi dapat lalagpas ng 8 minuto ang paliligo para makatipid ng tubig. Ay nako. Anyway, sabi nga nila, aabot sa 60 litro ng tubig ang ganung kahaba ng pagligo. Pasada Balita. Ikinabahala naman ni Senator Amy Marcos ang ulat ng fish kill sa ilang lugar sa gitna ng nararanasang El Nino. Batay sa ulat na nakarating sa presidential sister, mga mangingisda ang nalulugi o nagkakaroon ng pagkalugi at bumababa na ang produksyon dahil sa fish kill. Ayon kay Senator Amy, dapat magsagawa ng testing sa water quality ang mga lokal na pamahalaan at Bureau of Soils and Water ng DA at tutukan ang pagkontrol sa polusyon. Umapila rin si Super Ate sa publiko na iwasang gawing malawak na basurahan ang mga palaisdaan at karagatan. Aminado naman ang senador na nakakahiya na palaging top-notcher ang Pilipinas bilang producer ng plastic waste at kanyang pinaalala na hindi na maibabalik ang nasirang kalikasan kaya dapat itong alagaan kung paano inaalagaan ng bawat isa ang kanilang sarili. Pasada Balita. Publiko, pinayuhan ng pamahalaan na maglagay ng asin sa inuming tubig upang makaiwas sa dehydration. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Gilbert? Pinaghahanda na ng DOH o Department of Health ang lahat ng ospital kaugnay sa posibleng pagtaas ng bilang ng El Nino-related illnesses. Ayon sa DOH, simula pa noong nakarang taon, inabisuhan na ang mga pagamutan sa bansa na maging handa sa pagtugon sa nasabing mga karamdaman. Bahagi ng hakbang ng kagawaran ang pagsasagawa ng regular na inventaryo ng medical supplies at mga resources. Binigyan din naman ng DOH ang kahalagahan ng proactive measures upang maibsan ang epekto ng El Nino sa kalusugan ng mamamayan. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng DOH sa mga Regional Health Office at mga ospital upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng health services sakaling sumirit ang bilang ng mga pasyente dahil pa rin sa El Nino-related illnesses. Pasada Balita. Samantala, naitala ng DOH ang 67 kaso ng heat-related illness sa mga individual na may edad 12 hanggang 21. Ayon kay Dr. Vito Roque ng DOH Epidemiology Bureau,
Naiulat ang mga nasabing kaso sa pagsisimula ng taon hanggang nitong Lunes, Abril 29. Kabilang sa mga ito ang isang estudyante sa Ilocos Region na nakaranas ng mahirap na paghinga dahil sa matinding init, habang ang iba pa sa Central Visayas na halos 40 estudyante ang nakaramdam ng pananakit ng tiyan, hyperventilation at palpitation sa gitna ng performance para sa isang street dance competition. Dahil dito, nanawagan si Dr. Roque sa mga paaralan na iwasan muna ang pagsasagawa ng mga outdoor school activities o iba pang programang mabibilad ang mga estudyante sa init ng araw. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, itinanggi ng Belkens Pharma Incorporated na sangkot ito sa multi-level marketing scheme sa bentahan ng kanilang mga gamot. Ayon kay Belkens Pharma Chief Executive Officer Dr. Luis Raymond Go, sumusunod ang kanilang kumpanya sa mga alituntunin ng Food and Drugs Administration, SEC, Philippine Medical Association at iba pang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa ni Dr. Go, layunin ng kanilang kumpanya na makapagbigay ng abot-kaya at dekalidad na gamot, partikular na sa hypertension, diabetes at coronary diseases. Gayunman, inamin ng CEO Belkens Pharma na nagbibigay sila ng insentibo tulad ng foreign trips, edukasyon at kagamitan sa klinik ng mga doktor na magre-reseta ng kanilang mga gamot. Pasada Balita. Inamin naman ni Health Secretary Ted Herbosa na wala siyang alam hinggil sa multi-level marketing scheme sa medical industry. Ayon kay Secretary Herbosa, narinig lamang niya ang ilan sa perks na natatanggap ng ilang mga doktor mula sa ilang pharmaceutical company, ngunit wala siyang alam sa nasabing scheme. Kabilang sa perks na nilalaman niya ang foreign conferences at libreng meal sa mamahaling mga restaurant. Sinabi pa ng kalihim na nalaman lamang niya ang tungkol sa scheme nang tanungin siya hinggil dito sa nagdaang pagdinig ng komite at mula sa social media tungkol sa Belkens. Pasada Balita. Samantala, investigasyon ng PRC sa mga doktor na sinasabing tumatanggap ng mamahaling regalo mula sa isang pharma company, pinabibilisan. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat bilisan ng Professional Regulation Commission o PRC ang investigasyon sa mga umano'y higit 100 doktor na tumatanggap ng mga insentibo at mamahaling regalo mula sa pharmaceutical company na Belkens. Ito giniit ni Senator Raffy Tulfo makaraang sabihin na bubibilang ng maraming taon ang pagresolba ng PRC sa mga reklamo na isinasampa ng mga pasyente laban sa mga doktor maliban kung doktor din na nagrereklamo laban sa kapwa-doktor. Katwiran naman ang PRC, mayroon silang due process kung saan binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang inaakusahan. Sinabi naman ni Health Secretary Ted Herbosa na maaaring idulog ang paglabag sa ethical standards ng mga doktor sa Board of Medicine ng PRC para sa suspension o revocation ng kanilang lisensya batay sa 2019 Code of Ethics of the Medical Profession. Kung doktor sa gobyerno, pwedeng kasuhan batay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa pharmaceutical companies, batay anya sa Universal Healthcare Law, obligado sila na mag-report sa Food and Drug Administration kung nagbigay sila ng grant at contribution o regalo sa public at private hospitals at kapag hindi ginawa ay pwedeng unethical at illegal. Sa international agreement na Mexico Principle ukol sa Code of Ethical Standards, bawal daw sa biopharma industry na magbigay ng excessive o sobrang mamahalin na regalo sa mga doktor. Sinabi naman ni Philippine Heart Center Executive Director Joel Abanila, hearsay ang kanilang nakuha at wala pang pruweba sa sinasabing mga doktor sa kanilang ospital na tumatanggap ng mahal na regalo mula sa pharma company. Naatasan naman niya ang kanilang pharmacy para repasuhin ang mga nirireseta ng mga doktor at may sistema naman daw sila para sa tracking nito. Samantala, minukahi ni Secretary Herbosa sa mga senador
na gawing mabigat ang parusa sa mga doktor na hindi sumusunod sa generic law o nagrereseta ng piling brand ng gamot at suplementa. Sa ngayon anya, parusa lang ay reprimand sa unang paglabag, 2,000 hanggang 5,000 multa sa ikalawa at sa ikatlong beses ay 5,000 hanggang 10,000 ang multa at 30 araw na suspension ng lisensya. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ituloy natin ang mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos nagbigay pugay at nagpasalamat sa mga manggagawa ngayong Labor Day. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyang pugay at pasasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga manggagawang Pilipino sa kanilang mahalagang ambag sa lipunan. Sa kanyang mensahe ngayong Labor Day celebration, sinaluduhan ni PBBM ang mga manggagawa dahil sa kanilang sipag, dedikasyon at pagtatyaga sa pagtatrabaho. Pinuri rin ni Pangulong Marcos ang kabayanihan ng mga manggagawa sa buong bansa mula sa mga nagtatrabaho sa mga industriya sa kalunsuran hanggang sa mga magsasaka sa mga probinsya. Anya, mahalaga ang papel ng mga manggagawa sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kinlala rin ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga tumitindig para sa karapatan ng mga manggagawa kasama mga nagtutulak ng tamang benepisyo patang sahod para sa mga ito. Bukod dito, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangako ng pamahalaan sa ilalim ng bagong Pilipinas na magtataguyod ng mas maraming oportunidad para sa lahat ng mga manggagawa upang mabigyan sila ng pagkakataon na mapaunlad ng kanilang buhay at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, DOTR may inatasan ng LTFRB na tutukan ang mga apektadong ruta at mga commuter matapos ang deadline ng franchise consolidation. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Pinatututukan ng Department of Transportation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga ruta at mga commuter na posibleng maapektuhan matapos ang deadline ng franchise consolidation kahapon. Ayon kay Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, Jesus Ferdinand Ortega, may due process o angkop na proseso na ibibigay para sa mga hindi nagpa-consolidate na kinakailangan sa paglutas ng legal na usapin. Anya, maglalaan sila ng panahon upang mabigyang solusyon ang mga lugar na posibleng magkaproblema o sakaling kulangin ng mga sasakyan. Binigyan diin ng opisyal na hindi na magbabago ang desisyon para sa konsolidasyon tungo sa pagpapatuloy ng modernisasyon. Tiniyak ng opisyal na sakaling mababa ang konsolidasyon sa bawat ruta, maaaring humingi ng tulong sa mga rutang may mataas ang konsolidasyon. Iginit ni Yusek Ortega na tanging ang desisyon ng Korte Suprema lamang ang maaaring makapagpahinto sa ipinatutupad na PUV Modernization Program ng pamahalaan. Samantala, pinag-aaralan pa kung hanggang kailan papayagan sa pamamasada ang mga tsuper at operator na hindi sumailalim sa franchise consolidation. Sa ngayon ay prioridad ng pamahalaan na matulungan ang mga commuter na maapektuhan sa mga rutang may mababang konsolidasyon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, puspusa na ang Kamara sa pagtutok sa panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law upang makapagbentang muli ng bigas ang National Food Authority ng mas mababa ng 10 hanggang 15 pesos kada kilo kumpara sa commercial rice. Ito naman ang inihayag mismo ni House Speaker Martin Romualdez bago ito nagtungo sa Malacanang kahapon para kausapin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng panukala. Ayon sa leader ng Kamara, hihilingin niya kay Pangulong Marcos na sertipikahang urgent ang pagpasa ng panukala upang agad itong maisabatas. Target anya ng panukala na maibaba sa 30 peso level ang presyo ng bigas sa Hunyo. Umapila naman ang leader ng Kamara sa Senado na magpasa ng kaparehong panukala. Pasada Balita.
Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may tutulungang Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 27 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nanawagan ng Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang liham upang mapabilis ang transition sa lumang school calendar. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Bringas, nakasaad sa liham ng DepEd kay Pangulong Marcos ang agresibong panukala para maibalik sa dating school calendar ang susunod na school year 2024-2025 na magtatapos ng Marso 2025. Ginawa ni Asik Bringas ang pahayag sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education hinggil sa epekto ng sobrang init ng panahon sa pag-aaral ng mga estudyante at inilatag din ng opisyal ang dalawang school year timeline sa pagbalik sa June hanggang March na school calendar. Pasada Balita. Samantala, itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng electric vehicle sa bansa bilang pampublikong transportasyon. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Energy Undersecretary Felix William Fuentebella na inatasan ng Pangulo ang DOE at iba pang ahensya ng pamahalaan ng implementasyon ng action plan at strategies para mapaunlad ang industriya ng e-vehicle sa bansa. Kabilang dito ang pagpapalakas ng local manufacturing ng mga e-vehicle at ang battery charging mechanisms nito. Pinatututukan din ng Pangulo sa DOE ang pagkuha ng suporta sa acquisition ng mga e-vehicle sa pamamagitan ng commercial fleets tulad ng government o private company cars at public transportation fleets para maging mas simple at efficient ang maintenance at battery charging nito. Pasada Balita. Sa police report, hawak na ng mga otoridad ang driver ng bus na sangkot sa madugong banggaan sa kabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City na ikinamatay ng 3 katao at ikinasugat ng 17 iba pa. Ito naman ang ipinahayag ng QCPD kung saan kakasuhan ng sospek na si Rolly Canapi Pascua, 42 taong gulang, ng reckless imprudence resulting in multiple damage to property with multiple physical injury at multiple homicide sa QC Prosecutor's Office. Ayon kay Lieutenant Hermogenes Portes Jr., hepe ng Traffic Sector 5 ng QC, nagmamaneho si Pasco ng bus sa Commonwealth Avenue papuntang Elliptical Road nang mawalan ito ng preno sa Fairlane Street sa Barangay Fairview. Nabangga ng bus ang 6 na motorsiklo, isang UV Express at taxi. Kabilang sa mga namatay ang 45 taong gulang na babae, 7 taong gulang na anak nito mula Camarin, Caloocan na pasahero ng UV Express at 25 taong gulang na rider sa San Mateo o mula sa San Mateo, Rizal. Pasada Balita. Samantala, nagbabala ang isang leader ng Kamara kaugnay sa panganib na dala ng deep fake technology na sinasabing magagamit sa pananabutahe kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mismong foreign policy nito. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimaporo, ang pananabutahe gamit ang deep fake ay pagpapakita ng desperasyon ng oposisyon laban kay Pangulong Marcos dahil sa masigasig na paggawanap nito sa kanyang tungkulin. Nanawagan din si Congressman Dimaporo na chairman ng House Committee on Muslim Affairs sa National Security Council at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na seryosohin ang nasabing usapin. Pasada Balita. At sa punto pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong administrator ng National Food Authority na si Admin Larry Lacson.
Administrator Lacson, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ at Aliw Channel 23. Admin. Good morning po. Good morning, John. Good morning. Una-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon on a busy at holiday na Wednesday. Ay napagkaloob niyo po kami ng oras para mabigyan ng linaw itong isinusulong na pag-amyenda po sa rice tarification law. Admin Lacson, ano po ang reaksyon niyo rito? Go ahead, sir. Opo. O nga po, no, may sulong po ng mga posibleng pagbabago sa RTL at isa nga po dyan yung mabalik sa NFA, yun pong stabilization function. No? Yun pong pwede tayo mag-intervene sa market. So, ang amin po dyan ay kung yan po ay pagkakaloob muli sa amin, malugod po namin tatanggapin at ang tingin po namin dyan, makakabuti po ito para po yung presyo natin medyo magkaroon ng hindi naman control but magkaroon ng medyo malinaw, no po, at maiwasan yung mga konting pananamantala kung meron man. Kasi kung wala pong nag-i-intervene na gobyerno, malamang sa malamang po, mahirap makontrol talaga ang presyo ng bigas. Pero kakailanganin po ba ng matagal na panahon? Kasi mukhang ang plano rito 45, mukhang 30 pesos po kada kilo ang target ng mga mambabata sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez pagdating po ng Hunyo. So isang buwan lang po pala o more or less ang pagitan, admin. Kaya po ba? Medyo tall order po yan. Medyo challenge Apo. po yan. Pero hindi ko naman po sinasabing imposible. Pero ang alam ko po sa pagkakaintindihan namin at sa tingin po namin, kailangan po munang maamyendahan Apo. yung ating RTL. At the same time po, dahil bagong function po yan, madadagdagan po kami ng trabaho, mangangailangan po kami ulit ng karagdagang tauhan para po maipatupad dito ng mahusay. Pero pagdating po kasi admin Lacson, aminin na natin at hindi, mababa nga po ang presyo ng NFA rice, pero kung ikukumpara nyo po ito sa mga regular milled rice, mukhang malayo po yung quality. So paano po natin ngay maia-adjust sa mababang presyo ang bigas, pero good quality pa rin po? O nga po, opposing po yan opposing side, pinapaganda yung quality at the same time pinapababa yung presyo. Medyo talagang mahirap po yan. Challenging But talaga. Siguro po, challenging po yan. Opposite po yan sa amin naman po sa NFA, ngayon pa lamang po, pinag-aaralan na namin at nagbigay na ako ng direktiba sa aking mga kasamahan sa NFA na pagandahin na natin ang kalidad ng bigas. Mag-uumpisa yan sa milling process by adding at least one step in addition to the regular milling process. Apo. Para po yung ating bigas ay maganda. Kasi ang prinsipyo po natin dyan, pinamimigay natin yan sa kalamidad, sa panahon ng kalamidad, Apo. sa mga tao na salanta ng bagyo, tapos bibigyan pa ba natin ng pangit na bigas? So sabi ko, kailangan naman maganda. So ginagawa na po namin yun. Yung sa pagpapababa po ng presyo, yun po ang talagang challenge kung alam naman po ninyo. Nagtaas po kami ng buying price ng palay para Apo. naman po lalong ganahan ang ating mga magsasaka na magtanim ng palay. No? So napakaganda po ng magsasaka sa mga price range scheme namin, no? Na Apo. kung saan nakakabili kami ngayon ng sa magandang presyo. Apo. So medyo opposite po yan, pero titignan natin, pag-aaralan natin ang lahat ng bagay at cost structure ng ating bigas para matignan po natin kung saan po tayo pwede pang magtipid, no? Para at least mapababa ang presyo ng milled rice. At Apo. least dun sa parte ng NFA. Apo, naniniwala po bilang backup po ni Speaker Romualdez, naniniwala naman po itong si House Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na maamyendahan ng Kongreso itong RTL bago sila mag-adjourn sa May 24. So mukhang may katiyakan sila na maamyendahan. So mukhang sa inyo ang pasa ng bola nito after this, admin. Tama po ba? Nako po, kung gano'n po talaga. Napakaiksing panahon po niyan. At kami po ikakagaling lang namin sa restructuring dahil Oo nga lang po po
sa RTL. So Opo. nabawasan na lahat ng function. So yung aming mga tauhan na dati po nasa 4,500 more or less, naging 2,644 na lang nationwide. Aha. And then bigla pong ibabalik itong functions na ito na nawala sa amin, maghahagilap pa po kami ng mga tao na pupuno. No? At saka sa GCG, yung commission na tumitingin po sa mga GOCC, kailangan din po namin inform at ipaalam sa kanila itong mga bagong mandato at kung ano po yung magiging struktura ng Apo. NFA kapag Apo. naibalik na po ito. Medyo marami pa pong gagawin, pero tignan po natin ang ating makakaya. Opo. At isa pa pong mukhang talagang pinaplano nila yung pinangako ni Pangulong Marcos na ibabalik sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Mukhang tall order, Admin Lacson. Tingin ko po. Pero ginagawa po namin lahat ng aming makakaya. Opo. Maaari. Opo. Pero medyo maganda po yung ginagawang hakbang at alaminado naman po tayo, lahat yan ay nakalinya sa gustong mangyari ng ating Pangulong Marcos na talagang magkaroon ng food security. But at the same time, may magiging negatibong epekto po ba sa ating mga lokal na magsasaka kung ganitong sisikapin nating mapababa ang presyo sa merkado ng mga bigas, Admin Lacson? Nako. Pakisilip nga at pakigawa ng paraan ha. Kasi magandang masagot niya coming from an mismong administrator ng NFA. Kasi nga, di ba, pinataas ang presyo ng farm gate ng bigas, pero ang epekto nito, tataas naman ang presyo sa merkado. Nandiyan na ba ulit? Admin? Sorry. Opo. So, okay po ba? Magkakaroon po ba ng negatibo o magandang balita rin ito sa ating mga lokal na magsasaka? Ganito po ang tingin namin dyan. Ang presyo po kasi ng palay sa kabukiran o kung sa magsasaka sa farm level, Apo. mataas na po yan sa ngayon. No? Kahit sa trader, mataas na po yan. Ito pong aspeto ng pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado sa pagbabalik ng mandato sa NFA na maka-intervene sa market. Marami naman pong pwedeng gawin dyan na pamamaraan kung paano po yung intervention. Opo. So, ang tingin po namin dyan, kung magkaroon man ng epekto sa magsasaka, hindi po ganoon kalaki. Opo. Kasi, let me a little bit explain. Kasi kung ang intervention natin, i-allow po tayo na siguro kahit limitadong lang, i-allow po tayo ng kamara na mag-import para po sa purpose na yan. Kasi po... Import na naman, Admin? Hindi po. Ang sinasabi ko po ay maraming pamamaraan. Pero ang amin po kasi, kung ibigay man ang mandato na yan, pag-iisipan natin kung ano pa yung ibang mga pamamaraan. Kasi ang hirap balansihin po ng 30 pesos ang palay. Tapos, ibebenta natin at 35, kunwari, ang rule of thumb, halos dumodoble po yung presyo kung sa pagbili po ng palay. May mga pataba pa, di po ba? Mga issue ng pataba pa, presyo ng pataba, medyo... isa pa po yan. Opo. Marami po talagang aspeto na titignan. Ano po yan? Komplikado po. Opo. Alright, nasa inyo po ang pagkakataon, Administrator Lacson, pahayag po at mensahe sa ating mga kababayan. Isa lang magandang pwede natin panghawakan ngayon is sapat po ang supply ng bigas. Tama po, di ba, Admin? Tama po. Yung ating production at yung regular naman po na pag-i-import ng mga private sector, nandyan pa rin po yan. Kasi alam naman po natin, talagang may kakulangan yung production natin. May certain portion na ini-import. So lahat po nang yan, naka-plancha, ika nga. Andyan ang production, andyan yung supply ng imported, sa tamang volume. So nandyan po lahat ng supply. Sapat po yan. Opo. Alright. Ako po yung umaasa, Admin Lacson, na hindi po ito yung una tuling pagkakataon na tayo magkakahuntahan dahil alam naman po natin, literal na malapit sa sikmura ni Juan de la Cruz ang issue ng bigas.
Opo, anytime po. Opo, alright. Paalam niyo lang po sa akin at ako po'y Opo. natutuwa na ipahatid sa ating mga kababayan kung ano man po Alright. yung mga programa na ginagawa natin. Salamat po Alright. sa Maraming pagkakataon. salamat po. Good morning and God bless po, Admin Lacson. Thank you so much. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palagi pong tatandaan na ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! Uy, sa miniwala kayo hindi, 11 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Ang Los Angeles Lakers ang pangalawang kupunan na natanggal sa ginaganap na NBA playoffs nang tinalo sila ng defending champion Denver Nuggets kahapon 108-106. Pero ang mas malaking kwento ang plano ni LeBron James kung magtutuloy siya sa Lakers sa susunod na season o aalis para sa ibang kupunan. Pinakita ni LeBron na isa pa din siya sa mga pinakamahusay na manlalaro nang tumala siya ng 30 points, 11 assists, 9 rebounds at 4 steals sa kanyang 21st season sa liga. Ang sinabi lang niya sa press con pagkatapos ng laro ay nakafocus siya ngayon sa kanyang pamilya at sa paghahanda para sa USA Basketball para sa Paris Olympics ngayong Hulyo. May oras si James hanggang June 29 para manatili sa Lakers para sa $51.4 million na kontrata o maging unrestricted free agent. Si Anthony Davis kumana ng 18 points at 15 rebounds at sabi niya, bibigyan daw niya ng espasyo si James na makapag-isip at makikita na lang sila sa pag-iensayo para sa Olympics. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Posibleng lumagpas ang inflation ng Pilipinas sa 4% target ng Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Abril. Ito naman ang inanunsyo ng BSP kung saan inaasahang aabot sa 3.5% hanggang 4.3% ang inflation noong nakaraang buwan. Mas mataas ito kumpara sa 3.7% na naitala noong Marso at 4.9% noong Oktubre ng nakalipas na taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Inaresto na ang dating Interior Minister ng Kazakhstan kaugnay ng police crackdown na ikinamatay ng mahigit 200 katao. Naganap ang malagim na insidente noong January 2022 kung saan nag-issue ng shoot to kill si President Kassym-Jomart Tokayev sa mga nagprotesta dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Inanunsyo ng Prosecutor General's Office na nakadetine na si Erlan Turgumbayev na siyang pinuno ng pulisya ng nasabing bansa sa kasong abuse of power and official authority resulting in grave consequences. Nabatid na narilib na sa pwesto ang dating Interior Minister na si Turgumbayev isang buwan matapos ang malagim na insidente. Pasada Balita. Samantala, pahabol sa ating good news, proud Filipina ang isang alkalde sa California, US of A. Bagamat ipinanganak at lumaki sa ibang bansa, hindi nakakalimutan ni Daly City Mayor Jocelyn Manalo ang kanyang Filipino heritage. Gamit ang kanyang kapangyarihan, sinusuportahan ni Mayor Manalo ang kapwa niya migrante, lalo na ang mga Filipino sa Daly City. Kwento pa ni Mayor Manalo, may mga nauna ng lalaking Filipino na naging alkalde sa lugar, ngunit siya po ang kauna-unahang Filipina na naupo sa naposisyon bilang alkalde. Pasada Balita. At sumayin nyo sa nanumpong edisyon ng inyong Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola
oras sa hudyat, eto, eksakto yung punto, 8 a.m. na! Woo! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa presyo ng gasolina. Saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.